Mirata sa Morato kasi bisa kakain ka dyan, di ba? Lalapitan ka. Sa lamesa, Igan, ititigan ko lang eh. May dala silang mga bag. Parang bastusan to. Ako pa nga alukin nyo. Tapos pagkain na ka. Si bumibili din sa akin. Una-una nakakaawa yung gumagawa ng ligan. Hindi parehas. Sa ibang balita, sinibak na sa pwesto bilang Director ng National Bureau of Investigation si retired Police General Magtanggol Gatdula. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, yan ay matapos madawit si Gatdula sa pagdukot at pagmikil umano isang babaeng Japanese national na si Norio Ohara. Bukod kay Gatdula, dawit din sa kaso ang 10 pang tauhan ng NBI. Inirekomenda na ng DOJ na sampahan sila ng reklamong kidnapping, serious illegal detention at mga kasong administratibo. Sa ngayon ay wala pang napiling pumalit kay Gatdula. Samantala, sinisikap po ng GMA News na kunin ang panig ng kampo ni Gatdula kaugnay ng balitang ito. Mukhang hindi ka kabarilan. Barilan. Pero makikita mo yung istorya nito na... Kasi ito sinubaybayan ko sa column ni Montulfo eh. Kaya niya nagsumbong eh. Talagang grabe. Yung Japanese national security. Kasi humingi lang ng tulong sa kanila eh. Kasi ito, ano to eh, parang illegal alien. Na parang overstaying. Kinupkup po siya ng isang pamilya sa Baguio. Tapos nung ito'y nasakote na nga ng NBI, kinidnap nila. Imbis na i-deport mo, kasi kaya napunta dito yung biktimang Hapon, tumatakas po siya sa Yakuza sa bansang Hapon. So dito siya tumakbo sa Pilipinas at may pamilya nga po sa Baguio ang kumupkup sa kanya. Pero nalaman niya nga na siya ay overstaying na. So ang kaso mo dapat, ipa-deport mo siya sa Japan. Siguro nakita ng mga ahente, hindi babalik to sa Japan dahil hinahabol nga ng Yakuza. Sinamantala na nila yung kahinaan ng biktima, sila mismo na nangidnap. At hinihingan na ng ransom money yung pamilya nung yung poster nasa Baguio. Family niya. Kumupkop. Pero mo, paano nangyari yun? Ahente. Tapos yung mga NBI agent po na nadamay dito, hindi regular agent, ha? May mga special agent lang. Yung mga lang yan, binibigyan lang yan ng mga mission mission order. At ang malungkot nga rito, alam daw ito ni NBI Director Gatdula. Saka talaga nag-investiga talaga. Para masusi talaga yung investigation. Yung mga special agent, siya yung mga naglagay doon. Kasi may kasama, pati para may involved din dyan, may kutsaba na taga-immigration. Pero parang hindi pa siya masyado nagtatagal sa pwesto, no? Actually, ang tagal na ng investigasyon na ito. Siguro na-pressure na lang si Pangulong Noy, at ito na pinaimbestigahan na niya. Hindi malusutan eh. Hindi malusutan dahil talagang So, 3 yung lumulutang na pangalan ngayon dyan, napapalit daw. Aba! Bilis, no? Ang bilis, no? Kumuha na kasi kayo yung taga-NBI. Dapat kasi Maraming senior officer dyan, nababypass Madali naman. Yung iba, nilalagay sa probinsya. Para kasi pagkawag sana walang politika, dapat performance pa rin. Eto, samantala nagbitoy naman sa pwesto si Albay Representative Edsel Lagman bilang House Minority Leader. Bukod pa rito, tumiwalag na rin si Lagman sa partidong naka-CMD. Ito'y para daw bigyan daan ng pag-upo ni Quezon Representative Danilo Suarez bilang Minority Leader na siyang pinigyang basbas umano ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Dati lang sinabi ni Congressman Suarez na walang kinalaman ang dating Pangulo sa pagkapalit ng Minority Leader sa House of Representatives. 21 miyembro ng minorya daw kasi ang pumirma sa Manifesto of Support para sa kanya. Kaya mamaya sa talakayan with Igan, makakasama natin live mismo dito sa studio si Congressman Lagman at tatanungin natin sa kanya kung nilaglag nga ba siya ng dati niyang pinagtatanggol si dating Pangulong Gloria Arroyo. Maaari din po kayo makilahok sa ating talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit at sa pamagitan Twitter, twitter.com/unanghirit. Si Congressman Lagman, matagal na niya kasing sinabi noon na hindi porket minority ako, ibig sabihin na kay GMA ako. Diba, matagal niya Pero defender siya. Pero recently kasi yun ang naging tono niya. Kaya sabi niya, magre-resign na lang ako. Lilinawin ko yung power sharing nila. Kasi may usapan. Nahatian sila. Nangalahati na ba? Okay. Darito na mga balita tungkol naman sa impeachment trial ng Chief Justice Renato Corona. Sa ating pong Corona Nebela, sinimulan ng isa-isahin ang iba't ibang titulo ng ari-arian na di umano'y nakapangalan kay Chief Justice Renato Corona at sa kanyang mga kaanak sa ika-4 na araw na impeachment trial sa Senado kahapon. 3 opisyal ng Register of Deeds mula sa iba't ibang lungsod ang sumalang sa witness stand. Una,
si Taguig Pateros Register of Deeds Attorney Randy Rutacchio para raw patunayan hindi lamang 5 ang ari-arian ng punong maestra sa default. Isa-isa pong isinumite ni Rutacchio sa prosekusyon ang Condominium Certificate of Title o CCT ng condo unit sa Bellagio Tower na nagkakalaga umano ng 14.5 million pesos. Ito po'y nakapangalan kay Chief Justice at kanyang asawang si Cristina Corona. Tumayo naman daw bilang attorney in fact o kinatawan si Chief Justice Corona ng bilhin ng kanyang anak na si Maria Charina, ang isang real estate property dyan rin po sa may McKinley Hill. At ibinunyag naman ni Atty. Carlo Alcantara ng Register of Deeds ng Quezon City ang ilang dokumento gaya ng 1,200 square meter property sa La Vista na unang binili ni Ginang Cristina Corona sa isang Victor Bucalim bago ibinenta sa kanyang anak na si Maria Carla Corona Castillo. Lumabas din ang One Burgundy Plaza property na napunta rin daw kay Castillo. Sumalang din ang Marikina Register of Deeds na si Sedfi Garcia na nagsumite rin ng mga original na Transfer Certificate of Title o TCT pero inabutan na siya ng suspension ng pagdinig kaya hindi nabusisi pang maigi. At sa bawat inilalatag na dokumento ng prosekusyon, sunod-sunod ang objection o pagkontra inihain ni Lead Defense Counsel Serafin Cuevas. Wala raw kasi sa Impeachment Article 2 ang sinasabing ill-gotten o hidden wealth. Samantala, dumating sa bansa kahapon ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Thailand na si Yingluck Shinawatra upang makipagpulong kay Pangulong Noynoy Aquino at maging sa ibang politiko at ilang negosyante. Sa bilateral meeting, pinag-usapan ng dalawang leader ang tungkol sa ekonomiya, national defense, edukasyon at climate change. Sa luncheon meeting naman na inihanda para sa Thai Prime Minister kung saan kasama ang chairman at CEO ng GMA Network na si Atty. Felipe Gozon. Pinuri ni Shinawatra ang mga Pinoy gaya ni Lea Zalonga at Manny Pacquiao. Nasa palasyo rin ang bunsong kapatid ng Pangulo na si Chris Aquino na kapansin-pansing isa sa mga pinakamatagal na nakipagkwentuhan kay Shinawatra. Sa kanyang tweet kahapon, sinabi pa ni Chris na matangkad at maganda raw si Shinawatra at bagay daw sila ng Pangulo. Kaya alam na naman. Kupido ng kapatid niya. Siguro doon sa kwentuhan nila, are you single? Are you free? Pero Available? may anak pala to di ba? Merong may anak 44 years old na pala siya. Pero alam mo, kahapon nakikita ko siya, naalala ko yung big thing, ha? Di ba? Ay, oo nga, Diba? no? Pati Parang yung forma pwede, niya, oo. pati ano niya, no? Oo Ganda nga. niya. Maganda siya. Pwede Tingnan siyang beauty natin. queen. Yeah, she's Yeah. pretty. Very. So siya yung kapatid ng tinanggal na dating Prime Minister. Through coup d'etat, si Taksin Shinawatra. Mukhang wala asawa kasi Shinawatra na yun. Yung apelido niya, di ba? correct. Oo. Ganun ba sa Thai? Pinapalitan ba yun? Parang hindi. Basta, Hindi naman, single ata. Or Kasi sabi Sige. siya, kung Bakit nabasa ko meron? sa Twitter, parang meron daw, may isang anak. meron na siya na. At sa Monday na po ang Chinese New Year, kaya naman kanya-kanya ng paghahanda ng mga pampaswerte ang mga kabayan natin na naniniwala sa feng shui. Pero alam niyo ba na ang Lucky Charms at kung ano-ano pang nabibiling pampaswerte karaniwang umaabot ng 1,000 piso hanggang 8,000 piso. Kaya naman kung gipit ka pa sa pera at naghihintay pa ng swerte, subukan niyo daw ang alternative feng shui. Simpleng tubig at halaman lamang daw ang makapagtataboy ng malas sa inyong bahay. Para pumasok daw ang pera, lagyan ng malinis na baso ng tubig ang kanlurang bahagi ng bahay. Lagyan naman ng 4-stem fortune plant of phoenix na gawa sa papel ang silangang bahagi ng bahay para swerte sa pag-aaral ng iyong mga anak. Pangontra naman daw sa mga sakit ang music box at wind chime na ipipwesto sa hilaga ng inyong bahay. At sa gitnang bahagi, basong tubig na nilagyan ng 8 puting bato ang pampaswerte sa trabaho o negosyo. Well, let's see. At dahil Chinese New Year na nga, sa dating na Lunes, meron na pong mga inaanunsyong isasarang kalsada para sa pagsalubong ng Year of the Dragon. Yan ay ibabalita sa atin ni Love Aniver mula sa Binondo, Maynila. Hi, Love. Kyong Hiwa Chai Lin and Kyong Hiwa Chai sa ating mga kapusong Pinoy na Chinoy. At syempre ngayong kapistahan nga ng kanilang Chinese Christmas or New Year, Chinese New Year, magkakaroon ng ilang selebrasyon. Kasabay na po niyan yung pagsasara ng ilang mga kalsada dito sa area ng Binondo. At syempre, doon po sa may area ng pagdadausan ng kanilang Chinese New Year countdown, yan po ay sa Quirino Grandstand. January 21, Sabado po yan, alas 6 ng umaga onwards, pansamantala pong isasara ang Independence Road sa trapiko. January 20